Pag-usapan natin ang 4 basic financial mistakes. Una is lack of financial planning. Wala naman nagplano na maging broke, pero nag-fail pala tayo na magplano. Wala lang pala tayong plano, kaya nababaon tayo sa utang or wala tayong naiipon. Importante, kahit na sa maliit na halaga, talagang i-target natin na makaipon tayo. At mas maganda kung sinusulat natin yung mga financial goals natin. And pangalawa, lack of discipline and procrastination, or yung lagi tayo nagde-delay sa pag-iipon. And feeling natin ang dami pa nating time at ang dami natin talagang excuses. Hindi maubos-ubos, kaya wala rin tayong nasisimulan, at kung meron man, konti lang naiipon natin, nagagastos pa natin. And pangatlo, depend on someone else. Di bale, may mauutangan naman ako, or papahiramin naman ako, or tutulungan naman ako ng kamag-anak ko. So, importante maging responsible tayo sa ating personal finance, kasi financial independence is a financial decision. Everyday na decision natin, nakakatulong yan para mapalapit tayo sa goal natin, or pwede naman na ito yung nagiging cause kaya tayo nalulubog sa utang. And pang-apat, lack of financial knowledge. Kulang tayo ng binibigay ng time sa financial education. Importante talaga, equip tayo kung ano ba yung gagawin natin sa pag-iipon para magawa natin ng tuloy-tuloy. At kapag alam natin at naiintindihan ang kahalagahan ng pag-iipon at pag-i-invest, talagang magagawa natin ito ng tuloy-tuloy. Noong 2012, dahil nag-attend ako ng may bayad na financial seminar para matutong mag-invest, dito natutunan ko na importante pala na nag-i-invest tayo at hindi lang lahat ng pera natin nasa savings account. Dito makikita natin yung difference na nag-iipon ka sa savings account versus sa ikaw ay marunong mag-invest. Kung ang savings mo kasi nasa less than 1% ang kinikita per month, kung ikaw ay nakakapag-ipon ng 10,000 per month at nagawa mo to in 20 years, ang projected fund mo, pag ito ay after 20 years na, nasa 2.46 million lang. Pero pag ikaw ay marunong mag-invest, kagaya ng kumikita on the average ng 12% per year, ito ay nasa 8.65 million after 20 years. So again, makikita natin dito ang laki ng difference. Pag tayo ay nag-save lang sa savings account, 2.46 million, pero pagka marunong tayo mag-invest, nasa 8.65 million. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.